Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa pag-iingat niya sa ating lahat, no? Kahit sobrang init ang panahon ngayon. Inalagaan niya tayo. So, ngayon, El Nino daw. Kapag nagbubukas ako ng gripo, no? Mainit yung tubig sa gripo. Hindi na kailangan ng water heater. So yung pag-iingat sa atin ni Jesus Christ, kahit mainit, hindi niya tayo pinapabayaan. So, ano kaya ang gusto ninyo? Mainit ba o malamig? Kasi kung malamig, parang magiging tayo, Dubai, no? Baha. Anong gusto nyo? Baha o mainit? Pili, isa lang. No? So, anong pipiliin natin? Pero pag mainit na may mga nagkakasakit sa kalye, kaya dapat lagi tayo madadalang tubig para makainom tayo, ma-hydrate tayo. Tapos, maglalagay rin tayo ng sunblock. At saka kaya yung itong cellphone, tsaka itong monitor, meron palang UV rays to, no? Kaya kahit na nasa loob tayo ng bahay, hindi tayo lumalabas, magka-sunblock din tayo. Ngayon ko lang nalaman. Akala ko sa yung sun rays lang ang merong magkakaroon tayo ng skin disease or magkakasakit tayo sa balat. Kundi pati pala yung UV rays na galing sa monitor ng ating laptop at saka ng cellphone. Kaya maglalagay tayo ng sunblock. Nakalagay mo yung sunblock. Maglagay tayo. Kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo, pwede rin. At saka pag nagluluto pala, yung init ng kawali, meron ding UV rays yun. Nakakasunog din ng mukha yun. No? Kaya kung magtataka kayo, ba't maputi ang mukha ko, magsa-sunblock tayo. No? At saka wag kayo luto ng luto. Huwag kayo luto. At saka gagamit tayo. Ayan, 17 pesos lang sa inyong suking tindahan. Bili kayo, nakakaputi ng mukha. Ha? Bubasa tayo ng Bible. So, araw-araw isipin natin yung blessings sa atin ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Mainit man o malamig. At saka kahit na pag lumalabas tayo, no, magpasalamat din tayo dahil hindi iniiwas tayo ni Almighty Father sa mga untowards na incidents. Alam niyo na yung mga untoward incidents, di ba? Yung mga bagay or yung mga event na hindi nakakabuti sa atin or masasaktan tayo. Iniingatan tayo ni Almighty Father. Dahil anak niya tayo. Kaya lagi tayo magpe-pray pag lalabas tayo or kahit nasa bahay tayo. So, last time, John chapter 10 ang binasa natin. Na si Jesus Christ ang the good shepherd. Siya'y nag-iingat sa atin. Pag tayo ay nasa kanyang pangangalaga, hindi tayo mapeperish or mapupuksa or masasaktan. Iingatan tayo ni Jesus Christ. Tsaka si Jesus Christ, wala siyang tigil ng pagtatrabaho, pagsiserve kay Almighty Father. Wala siyang pahinga. 3 years niyang ginagawa to. Pag naglalakad siya, syempre may nakakasalubong siya mga tao, pinapagaling niya. Hindi lang nasusulat dito sa Bible. Pero maraming ginawa si Jesus Christ. So dito tayo sa Luke chapter 13. Pero bago ang Luke chapter 13, dito tayo sa Luke chapter 12. Ito yung tungkol sa warning sa atin ni Jesus Christ na iwasan natin yung yeast ng mga Pharisees or yung hypocrisy. Maging totoo tayo.
maging totoo tayo sa ating sarili. Kasi yung ibang tao, no, hindi sila totoo sa sarili nila. So tayo, maging totoo tayo sa sarili natin. Kasi pag naging totoo tayo sa sarili natin, inaamin natin kung ano yung kasalanan natin, inaamin natin yung mga weaknesses natin. Pag naging totoo tayo sa sarili natin, ganun ang gusto ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. At nang maitaas natin ang pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. At hindi tayo dapat maging greedy or sakim. Nakakala natin, o mayaman na ako, wala na akong dapat na gawin sa buhay, puro pagpapayaman na lang ang gagawin ko. Ito yung nakalagay sa Bible, sinabi ni Jesus. Hindi ko salita to ni Jesus Christ. Puro pagpapayaman ang ginawa ng rich man dito, no? Pero, hindi niya alam na kukunin na ang kanyang buhay dahil ang ating buhay hindi naman talaga sa atin. Ang ating katawan hindi talaga sa atin. Kaya ang priority natin ay ang ma-please ang tatay natin. Tsaka si Jesus Christ. At ang iipunin natin ay ang kayamanan sa langit. Mag-invest tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. So yung investment natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, ano ba yung investment na yon? Yung pinapractice natin, yung turo sa atin ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Yun ang investment natin. Hindi tayo dapat mag-alala sa mga bagay. Dahil yung blessing ni Almighty Father, sobra-sobra sa atin. Dapat magkaroon lang tayo ng pananampalataya sa Kanya. At lagi tayo dapat alert na maging yung pagsuserve natin kay Almighty Father, yung pagmamahal natin sa Kanya, laging dapat ay nagbaburn. Laging yung light natin dapat nakikita. Yun ang pagiging ready. Hindi tayo dapat maging complacent na sasabihin nyo, hindi, mahaba pa ang buhay ko, ganito pa ang gagawin ko, saka na lang ako maglilingkod kay Jesus Christ, ako kay Almighty Father. Hindi mo alam, hindi natin alam ang buhay ng tao, no? At si Jesus Christ, yung kanyang responsibility dito, hindi niya nakakalimutan. Laging nasa isip niya. So tayo dapat ganoon din yung responsibility natin sa tao, responsibility natin sa tatay natin. Lagi natin maisip. Hindi natin hawak ang oras, ang panahon. Kahit ano, wala tayo. Wala tayong magmamalaki. So dito na tayo sa Luke chapter 13. Now, there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. So, si Pilate, salbahe din siya. Kasi, ginawa niya, nagsasacrifice yung mga Galileans. Nag-worship sila para kay Almighty Father. Ang ginawa ni Pilate, pinapatay niya yung mga Galileans, tapos yung blood nila, inimix. No? Inihalo sa sinasacrifice nila ng mga animals. Napaka-gory ng death ng mga Galileans. Nung time na to, nung si Pilate ang nag-utos, Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way?" Sabi ni Jesus, sa tingin niyo ba, nag-suffer ang mga Galileans na patay sila at yung kanilang mga dugo ay inihalo sa mga dugo ng mga hayop. Sa tingin niyo, sobra ba silang makasalanan kaya nangyari sa kanila yon? Malala ba ang kanilang kasalanan? Sabi ni Jesus. Kaya nangyari sa kanila na patayin sila at yung kanilang dugo ay inihalo sa mga hayop na isa-sacrifice nila.
Ang sagot ni Jesus, I tell you no, but unless you repent, you too will all perish. Ibig sabihin nito, yun ang naging way ng kanilang kamatayan, hindi dahil sa worst sinner sila, kundi lahat naman talaga tayo ay makasalanan. Iba-iba lang ang paraan para kunin sa atin ang ating body. Or para ma-perish ang body natin. Iba-ibang paraan. Pero lahat tayo makasalanan, pantay-pantay tayo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Hindi sila worst sinner. Halimbawa, may tao no, na masyadong gruesome ang pagkamatay niya or pagkawala sa mundo na to, na nakakakilabot. Makasalanan ba siya kaya nangyari sa kanya yon? Hindi. Makasalanan siya, pero lahat tayo makasalanan. Iba-iba lang ang way para makuha yung soul natin. O halimbawa, may isang babae, malinis siya, tapos na-rape siya ng mga madaming lalaki. Nangyari ba kasi siya sa kanya yun dahil makasalanan siya o sinong makasalanan sa kanila? Hindi. Dahil lahat tayo makasalanan, yun lang ang naging paraan para siya ang test sa kanya. Yun ang kanyang trial sa buhay niya dahil iba-iba tayo ng trial na pagdadaanan. Naintindihan nyo? Pero dapat lahat tayo humingi ng tawa dahil pantay-pantay tayo na makasalanan, pare-pareho tayo. Or those 18 who died when the Tower of Siloam fell on them. So nung time na to, merong 80 na namatay dahil yung Tower ng Siloam nahulog sa kanila. Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? Sa tingin niyo mas guilty ba sila kaya ganun ang nangyaring pagkamatay nila? Na nahulog sa kanila yung building or yung tower, yung mga bato sa kanila, nahulog sa kanilang 18 sila na tao. I tell you no, but unless you repent, you too will all perish. Sinasabi ko sa inyo, hindi dahil sa sobra silang makasalanan, kaya nangyari yon. So, nagbibigay si Jesus ng example dito. Dahil pantay-pantay tayo, pero dapat hingi tayo ng kapatawaran para hindi tayo mapuksa. Ano ba yung perish na sinasabi dito ni Jesus Christ? Yung perish na sinasabi ko ni Jesus Christ, or yung death, uulitin ko rin naman, is yung second death. So si Jesus, namatay siya, no? Napagdaanan niya ang mamatay. Hindi tayo higit pa sa master natin. Follower tayo ni Jesus Christ. Follower lang tayo. So kung master natin, pinagdaanan yon. Sa ayaw man natin, sa gusto, pagdadaanan din natin yon. Pero takot pa kayo, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. May time frame si Almighty Father, pero dapat lagi tayong ready. Then he told this parable, a man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find it. So may parable na isang lalaki na meron siyang fig tree sa kanyang vineyard. Alam niyo yung fig tree? Meron yun sa Israel or sa mga lugar na may init. Yung prutas ng fig, nakatikim na ba kayo nun? Mabuto siya sa loob na maliliit. Growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So, meron siyang puno ng fig tree, pero gusto niya na may bunga, pero wala siyang makitang bunga. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use it up? Why should it use it up the soil? Why should it use up the soil? Sorry. Putulin na yung fig tree na to kasi hindi naman namumunga. Sabi ng may-ari ng vineyard. Kasi naghanap siya ng bunga. Ang sabi ng tauhan, Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. Bigyan niyo pa ng isang taon.
and I'll dig around it and fertilize it. Maghuhukay ako sa gilid niya, tapos lalagyan ko siya ng fertilizer. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Kung magbunga yung puno after a year, mabuti yun. Pero kung hindi pa, putulin na natin. So tayo, ibig sabihin ito, binibigyan tayo ni Jesus Christ ng oras pa para magkaroon tayo ng fruits of the Holy Spirit. May oras pa tayo. So habang may oras pa tayo, binibigyan tayo ni Jesus Christ, dapat magkabunga tayo. Alam niyo naman yung fruits of the Holy Spirit, di ba? Dapat nagmamature tayo as Christians. Lumalalim ang pagkakakilala natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, pati sa kanyang heavenly kingdom at sa Holy Spirit. So verse 10, on a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues. So Sabbath day, nagtuturo na naman si Jesus sa synagogue. Yung trabaho ni Jesus Christ, lalakad siya sa ibang lugar, magpapagaling siya, magpipreach siya ng good news, tapos pupunta na naman siya sa ibang lugar. So, sinusuyod niya ang buong Israel, lahat ng tao, tinatawag niya, ini-invite niya, sinashare niya ng gospel, sinashare niya ng good news, na wag nang matakot. And the woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. So, merong isang babae na crippled ng 18 years na siya. Sabbath yun, nagtuturo si Jesus Christ. She was bent over and could not straighten up at all. Nakakita na ba kayo ng babae na pagtayo niya, nakayuko pa rin siya? Halimbawa, nakaupo siyang ganyan. Pagtayo niya, nakabend siyang ganon. May nakita na akong ganong babae. Nakakaawa, no? Hindi makatayo ng diretso. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Sabi ni Jesus sa babae, Sabbath day yun. So nagpagaling na naman si Jesus ng Sabbath. Babae, malaya ka na sa iyong infirmity or sa iyong sakit or sa iyong dinadaing. Then he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Ang ginawa ni Jesus, nilagay niya ang kanyang kamay dun sa babae, sa ulo, and immediately, dali-daling, siyang naging diretso ang kanyang pagkakatayo. Hindi na siya parang hukluban or nakayuko na ganon. Hindi na siya crippled. Nawala yung spirit of cripple sa kanya. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, so galit na naman ang mga Pharisees. Lagi lang binabantayan si Jesus Christ, o Sabbath na naman. Ano naman ang gagawin pag Sabbath? Titingnan na. Bantay sarado na si Jesus Christ. Sa daming ginagawang miracle ni Jesus Christ, ang nakikita nila, yung Sabbath day, yung Sabbath, basta Sabbath, bawal ka. Yun ang nakikita. Hindi na nakikita yung miracle, yung blessing sa mga tao, hindi nila nakikita. Kasi nga unhealthy ang kanilang mga eyes. The synagogue leader said to the people, "There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath." Sabi ng leader ng synagogue. May 6 days na magtrabaho. Kaya, hindi dapat magpagaling pag Sabbath. Sabi. Hindi Sabbath, hindi pwede. Sabi ng leader ng synagogue. Pero di ba dito sa Matthew chapter 12 verse 6 sinabi ni Jesus Christ, "Or haven't you read in the law that the priests on Sabbath duty in the temple desecrated Sabbath and yet are innocent?" Ibig sabihin nito, yung mga priests na nakasulat sa law nung time ni Moses, nagjo-duty sila pag Sabbath sa temple. Pero hindi naman sila nagkakasala. Yun ang ibig sabihin nun, na
Yung mga priests, kahit Sabbath, nagtatrabaho, pero ba't hindi sila nagkakasala? Ngayon si Jesus nagpapagaling, bakit siya sasabihan na mali ang kanyang ginagawa? Kaya, tayo rin, kahit Sabbath or Sunday, ngayon ang sinasabi niyong Sabbath, no? Pwede tayong magtrabaho. Tama dapat ang ating gagawin. Hindi yung masama. Araw-araw, tama ang gagawin natin. Kaya yung leader ninyo, no, pag ano ba, sino ang tawag niyo ba sa mga leader ninyo? Sasabihin, Sabbath, or sasabihin yung, Sunday ngayon, wag kayo magtatrabaho, bawal magtrabaho, di ba may mga ganon na leader. Ipakita niyo tong verse na to sa leader ninyo. Leader, hindi masama magtrabaho, nakalagay dito sa Bible, tsaka hindi naman mali ang ginagawa namin, hindi kami guilty dahil tama ang ginagawa namin. Tsaka leader, di ba nanghingi ka ng tithes and offering? Wala kami may bibigyan na tithes and offering sa'yo. Pag hindi kami nagtrabaho ng Sunday, matatanggal kami sa trabaho. Ganon, no? Pag sinabi niya yun, matatamem, naku, walang tithes and offering. Gaganon yung leader ninyo. Kaya nga sabi dito ni Jesus Christ, the Lord answered, you hypocrites. Mga hipokrito kayo. Doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Di ba kayo yung ox ninyo, tinatanggal ninyo sa pagkakatali at pinapakain ninyo at binibigyan nyo ng tubig? Pati yung donkey ninyo. Kaya napaka-hipokrito ninyo, sabi ni Jesus Christ. Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her? Ito, ang babae nito na anak ni Abraham. Si Satanas, itinali siya, binigyan siya ng sakit, ng 18 years niyang dinadain yung kanyang sakit na ibinigay sa kanya ni Satanas. Siya pa ba naging malaya, napawala ng sakit pag Sabbath, ang magkakaroon ng hindi kayo naawa? Sabi ni Jesus Christ. Bakit hindi siya pwedeng mapalaya? Samantalang yung mga donkey nyo, tsaka yung mga ox ninyo, hindi ba pinapakain nyo at binibigyan nyo ng tubig? Nakatali yun. Etong babae ito, nakatali sa kanyang crippling disease. Siya pa ba ang hindi matatanggal sa kanyang pagkakatali or pagkakabound? Sabi ni Jesus, anak siya ni Abraham. When he said this, all his opponents were humiliated. Nung sinabi nito ni Jesus, lahat ng nag-oppose sa kanya, napahiya. But the people were delighted with all the wonderful things he was doing. Pero yung mga tao na nakikinig, natuwa dahil sa mga magagandang sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang magagandang gawa. Natutuwa yung mga tao. Pinagtatanggol ni Jesus yung mga tao. Dahil hypocrites yung mga Pharisees, yung mga leaders of the synagogue. Nilalagay nila sa isang box yung mga tao, tapos sila mismo ng mga Pharisees and leaders of the synagogues, kahit ano pwede nilang gawin. Pero yung mga tao, nililimit nila ang galaw. Kaya hypocrite ang sinabi ni Jesus Christ. Ganun ba? May mga ganun bang leader? Nililimit ng mga leader ang galaw ng mga tao. Pero yung mismong leader, lahat na lang ginagawa niya, pwede siyang gumawa. Kasi nga, para kay Jesus Christ, lahat tayo, pantay-pantay. The parables of the mustard seed naman ito, no? So verse 18. Then Jesus asked, what is the kingdom of God like? Ano ba ang itsura ng kaharian ng Diyos? Ano ba siya?
katulad ba siya ng ano? What shall I compare it to? Saan ko ba siya ikukumpara? Sabi ni Jesus. It is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds perched in its branches. Sabi ni Jesus Christ. Ano yung mustard seed dito? Hindi, gumamit na naman si Jesus ng figure of speech, pero yung mustard seed dito, dati, kinompare niya yung mustard seed sa faith ng isang tao. Yung mustard seed naman dito na binabanggit ni Jesus, hindi naman faith ang patungkol niya dito. Okay? Kasi di ba kahit maliit kang faith mo lang na kasilit ng mustard seed, pwede mong isabihin sa mountain na lumipat ka mountain. So, hindi itong mustard seed na pagkakabanggit ni Jesus dito, gumamit naman siya ng figure of speech, hindi naman faith ang kanyang pinatutungkulan dito. Iba ang pinatutungkulan niya dito. Yung mustard seed kasi, maliit lang yon. Tapos, pag itinanim mo yon, nagkakaroon yun ng namamatay yun, no? Yung seed buhay yun. Tapos pag itinanim mo, namamatay yun, nag-iiba ng itsura. Tapos dumadami siya. Lumalago. So si Jesus Christ, ibinigay niya yung buhay niya sa atin, namatay siya. At nung namatay siya, nabuhay siyang magmuli. At nasave ang mga tao. At nagtitiwala tayo ngayon sa Kanya. Kaya ito tayo, mga tao to, a man took and planted in his garden, it grew and became a tree. So si Jesus Christ, siya ang nagpaumpisa ng pag-share ng gospel sa mga tao, ng good news. Tapos tayo rin, i-share din natin ang good news sa mga tao para dumami tayo in heaven. Mga tao to. Si Jesus ang nagpaumpisa. Again, he asked, what shall I compare the kingdom of God to? It is like a yeast. Sabi ni Jesus, isa pa, saan ko ikukumpara ang kaharian ng Diyos? Ito ay parang isang yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour, harina. Para siyang yeast na inihalo sa harina. Until it worked all through the dough. Hanggang lumaki yung dough. Di ba pag di ba nakikita niyo sa internet, pag gagawa ka ng tinapay, lalagyan mo ng yeast, tapos after some time, lumalaki yung ginawa mo na dough, di ba? Nagdodouble ang size or nagtitriple. Ang yeast, nagkakaroon ng chemical reaction yan, ano? Gaya ng mustard seed, namatay yung mustard seed, di ba? Nung itananim, namatay siya. At nung pagkatanim sa kanya, lumago siya, dumami siya. Ngayon itong yeast, nagkakaroon din ng chemical reaction pag naihahalo sa dough at sa water. Dumadami rin siya. So, ganito ang kaharian ng Diyos. Dadami tayo. I-share natin ang good news sa mga tao. So, yung yeast na sinasabi na yeast of the Pharisees, iba yun hypocrisy yun. Ito naman, iba naman ang inihalintulad naman niya sa yeast, pero hindi hypocrisy naman to. Kundi, ito yung inihalintulad niya sa kingdom of God. Okay? Kaya gumagamit si Jesus Christ ng metaphor or personification na figures of speech. Kasi nga, yung isip ng tao, limited lang. Kaya para maintindihan ng tao, gumagamit siya ng mga figures of speech. Dahil malalim mag-isip si Jesus Christ. Yung wisdom and knowledge niya, hindi panglupa. Galing kay Almighty Father. It's beyond time and space, yung wisdom and knowledge ni Jesus Christ, gaya ni Almighty Father. Kaya itong mustard seed na to na sinasabi dito,
At saka yung yeast na to, si Jesus Christ, inihalin tulad niya sa sarili niya, at tayo ngayon ay lalago kung susundan natin yung yapak ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang nagpaumpisa para dumami ang tao in heaven. Magiging colony tayo. Ano yung colony? Yung dumami na ng dumami, ganon. Lumagot na ng lumagot na yung mga followers ni Christ in heaven. Dadami tayo. Maraming ginawa si Almighty Father na flames of fire. At kaya sinasabi ni Almighty Father na be fruitful and multiply. Kasi yung mga flames of fire na yun, magiging tao yun. At kailangan dumaan sa trials and tribulations, sa kwento ko na dati sa inyo, para after this life on earth, mapunta sa heaven, makita kung sino ang karapat-dapat na mag-inherit ng kingdom of God na kasama ni Jesus Christ. Kaya isa tayo sa dahilan kung bakit galit si Satanas kay Almighty Father. Dahil si Satanas, isa siyang dating angel. Ang angel kasi hindi sila maghahari in heaven. Hindi nila inheritance ang heaven. Hindi kagaya natin na tayo, mag-i-inherit tayo na kasama ni Jesus Christ. Sa ngayon, yung mga angels, mas angat sa atin. Pero, pag na-inherit na natin ang kingdom of God, mas angat na tayo sa mga angels. So, kaya si Satanas, galit na galit siya sa atin. Dahil kahit kailan hindi niya ma-inherit ang kingdom of God. Kaya naiinggit siya dahil prideful siya. Hindi niya matanggap. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus Christ para alam natin ang mangyayari sa atin in heaven. At alam natin kung paano tayo makakapunta in heaven. Tinuturuan niya tayo. So, yung motive ng Bible, ang buong mundo itong from Genesis up to Revelation, buong mundo to, na ang master plan ni Almighty Father ay ang makasama tayo in heaven. Na dapat dumaan tayo sa pagsubok para malaman kung sino ang karapat-dapat at totoong kanya. Kaya, dami akong gusto sabihin, dito balik ko tama. Balik tayo sa verse 22. And then Jesus went through the towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem. Si Jesus walang tigil. Lahat sinusuyod niya. Village, sa town, hanggang sa Jerusalem. Babalik na naman siya sa Jerusalem. Maalis siya sa Jerusalem. Pupunta siya ng Galilee. Pupunta siya ng Tyre and Sidon. Tapos babalik na naman siya sa Capernaum. Balik-balik siya. 3 years yon. Hindi siya nagpapahinga. Wala siyang bahay. Ang trabaho niya ay mag-serve kay Almighty Father, gawin ang gustuhan ni Almighty Father. At si Almighty Father ang nagpapakain sa kanila. So ngayon, nung papunta na siya ng Jerusalem, dahil nagtuturo siya sa mga tao, someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Konti lang bang mga tao ang masisave, ang makakapunta sa kaharian ng Diyos? May nagtanong sa kanya. He said to them, make every effort to enter through the narrow door. Gawin ninyo ang effort,
na makapasok sa makitid na pinto. Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Marami ang gustong pumasok sa narrow door. Maraming gustong makapasok sa heaven. Pero hindi sila makakapasok. They will try to enter, pero hindi sila makakapasok. Sabi ni Jesus Christ. Kasi makitid lang ang door. Yung path na dinadaanan ni Jesus Christ, makitid. Yun din ang dadaanan din dapat natin. Para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Gagayahin natin si Jesus Christ. Sundin natin siya. Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, "Sir, open the door for us." Sabi ni Jesus Christ, pag pinagsaran na kayo ng pinto ng may-ari ng bahay, nasa labas na lang kayo at magkakatok, magmamakaawa kayo, "Sir, buksan niyo ang pinto." So, sino yung owner ng house? Si Almighty Father. Hindi tayo basta-basta makakapasok ng langit. Ang heavenly kingdom. Mahirap makapasok sa heavenly kingdom. Lahat tayo gusto natin magpunta sa heavenly kingdom, pero hindi natin ginagawa ang turo sa atin ng ating tatay at saka ng Jesus Christ. So, paano tayo makakapasok sa heavenly kingdom kung hindi natin ginagawa? So, ang mangyayari na lang sa atin, nasa labas tayo ng pinto at magmamakaawa. Pero huli na ang lahat dahil nakasara na ang pinto. But he will answer, "I don't know you or where you've come from." Sasabihin ng may-ari, "Hindi ko kayo kilala at kung saan kayo galing." Pasabihin yun sa atin ng tatay natin. Kung hindi natin sinusunod ang kanyang kagustuhan. And then you will say, "We ate and drank with you." Kumain kami at saka uminom kami kasama mo. "And you taught in our streets." At saka nagturo ka pa sa amin sa street namin, sa lugar namin, nandun ka, nagtuturo ka. But he will reply, "I don't know you or where you come from. Away from me, all of you evildoers." Pero sasabihin sa atin, "Hindi ko kayo kilala or saan kayo galing. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng mga masasama." Pag gumagawa tayo ng masama, hindi tayo makakapunta sa heavenly kingdom dahil walang makakapasok na kadumihan, ni katiting na kasalanan sa heavenly kingdom. Sa kaharian ng Diyos, walang kasalanan doon. Kaya kung may nakikita kayo sa internet na nambabastos kay Almighty Father, kay Jesus Christ, binabaliwala nila yung kautusan ni Almighty Father, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo masasabi, "Ito, may symbol ako, oh. Ito yung symbol ko, na-member ako ninyo." May dala-dala akong symbol. Hindi ganun ang gusto ni Almighty Father at ng Jesus Christ. Ang gusto ni Almighty Father at ng Jesus Christ, yung puso natin. Malinis. There will be weeping there and gnashing of teeth. Merong mag-iiyakan doon at merong gnashing of teeth. Yung gnashing of teeth, yung galit, no? Yung ipin nag-grind sa galit. "When you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves thrown out." Maiinggit kayo, iiyak kayo, pag nakita nyo si Abraham, Isaac, and Jacob, at lahat ng mga prophets doon sa kaharian ng Diyos, pero kayo ay hindi makakapasok. Kaya may weeping, nag-iiyakan, at gnashing of teeth. People will come from east and west and north and south and will take their places at the feast in the kingdom of God. Maraming mga tao ang manggagaling sa kahit saang sulok ng mundo, east, west, north, and south. At papasok sila sa kaharian ng Diyos dahil meron dong feast. Indeed, there are those who are last who will be first, and the first who will be last. Anong ibig sabihin nito?
May mga bagong followers ni Christ ang makakapasok ng heaven. At meron namang mga dati ng followers ni Christ. Pero dahil sa hindi nila ma-let go ang mga bagay dito sa mundo, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos kahit matagal na silang follower ni Christ. Wala sa tagal ng paglilingkod mo kay Almighty Father. Wala sa tagal, matagal na ako rito, mga 70 years na akong follower ni Christ, or 50 years na, or 40 years na, ang tagal ko na, kaya dapat makakapasok ako. Hindi, walang ganun. Dahil kahit meron, dahil nga yung kasama ni Christ na crucified, diba, yung isang magnanakaw, na-save siya. Doon lang, at that moment lang. Wala pang isang araw, na-save siya. Nakasama niya si Jesus Christ in heaven. Kaya wala sa tagal ng panahon ng paglilingkod natin kay Almighty Father, kundi sa puso nakatingin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kaya wala sa edad. Kasi hindi matanda na ako, kailangan ako makapasok sa heaven. Wala sa edad. Sabihin nyo, leader ako ng malaking congregation. Wala sa ganon. Hindi sa kung gaano ka leader or kung ikaw man ay naglilinis sa congregation. Wala sa ganon. Lahat pantay-pantay kay Almighty Father. Ang nakatingin si Almighty Father sa puso natin. Kung pinapractice natin yung turo sa atin. Kung kilala natin yung tatay natin. Gaano ba natin kakilala yung tatay natin? Nag-take initiative ba tayo para makilala yung tatay natin? At kung kilala man natin yung tatay natin, alam natin yung mga bagay na ayaw niya at yung mga gusto niya na ikakasaya niya at yung kakagalit niya. Kaya, ang gagawin natin, magbabasa tayo ng Bible. Verse 31, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." Sabi naman ng mga Pharisees, dahil inggit sila, kunyari pa sila, no, na umalis ka sa lugar na to kasi si Herod, papatayin ka niya. Sige, pag nandito ka, papatayin ka ni Herod. Tinatakot pa siya ng mga Pharisees. Akala naman nila na matatakot nila si Jesus. Hindi nila matatakot si Jesus. Mababaw tong isip ng mga Pharisees, no? Naturingan pa silang mga Pharisees. Pero mababaw yung kanilang isip. At inuuna nila yung kanilang inggit, yung kanilang pride. Kaya sabi na si Herod wants to kill you. Ang sagot ni Jesus, he replied, "Go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal." Sabi ni Jesus. Bakit inihalin tulad sa fox si Herod? Sabihin nyo sa fox na yon. Ano ba ang Tagalog ng fox? Lagi ako magpapalis ng mga, i-drive out ko ang mga demons, hindi nyo ako mapipigilan. Magpapagaling ako ng mga tao, hindi nyo ako mapipigilan. Ngayon, bukas, at sa ika-3 araw, makukuha ko na ang aking goal. Marireach ko na, maabot ko na ang aking goal, or yung aking reason sa pagtatrabaho. Yung third day na sinasabi dito is yung mabubuhay siyang magmuli. Kasi on the third day, di ba, he rose again.
So on the third day, I will reach my goal. So makukuha ni Jesus ang goal niya pag nag-rise siya from the dead. Pero walang makakapigil sa kanya na mag-drive out ng demons, walang makakapigil sa kanya na magpagaling ng mga tao. Sabi niya, hanggang sa mag-rise siya from the dead. So, anong bang katangian ng fox? Yung fox kasi cunning, manipulative. Ginagamit niya yung utak niya para manloko ng tao for financial gain. At saka, gusto niya lagi ng recognition, ng success. Gusto niya lagi ng si Herod, no, gusto niya sinasamba siya, lagi siyang pinapansin ng mga tao. Gusto niyang mag-manipulate ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus na fox si Herod. Kaya si Jesus hindi siya mapipigil ng kahit sino. Kahit anong pananakot gawin nila, hindi na matatakot si Jesus Christ. Matapang si Jesus Christ. Verse 33, in any case, I must press on today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem, sabi ni Jesus Christ. Kahit anumang mangyari, dapat gawin ko ang nararapat sa ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw. Kasi walang propeta ang mamamatay outside ng Jerusalem. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus hindi siya prophet, no? Kasi, saan siya pinatay? Outside the city. He was crucified outside the city. Outside the gates of the city of Jerusalem. Dito sa John chapter 19 verse 20. Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Near the city. So hindi siya sa loob pinatay. Itong mga prophet, surely no prophet can die outside. So si Jesus Christ hindi siya prophet dahil sa labas siya pinatay. At walang prophet ang mamamatay sa labas. Sabi ni Jesus. Dahil yung mga mapatay sa prophet, yung mga tao mismo na sinashare nila ng gospel or ng good news. Kaya sa loob sila pinapatay. So verse 34, Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you. Jerusalem, ikaw na pumapatay sa mga propeta at binabato ang mga tao na pinapadala sa iyo. Nalilungkot si Jesus. Sinasaktan ng ibang mga tao ang kanyang mga servants. Alam ni Jesus to. Simula pa nung una. How often I have longed to gather your children together, sabi ni Jesus. As a hen gathers her chicks under her wings and you were not willing. Gusto ko kayong ilagay sa aking under my wings. Alagaan ko kayo, pero hindi nyo gusto. Gusto kong yung mga anak mo sa akin. How I longed. Alam niyo, ibig sabihin, I have longed. Gustong gusto ko. Na i-gather yung mga anak mo sa akin. So yung Jerusalem, Jerusalem, ibig sabihin nito, yung place mismo, ang sinasabi niya, at yung anak ng Jerusalem, yung mga tao. So, itong Jerusalem as mga tao to, na gusto kong i-gather kayong lahat sa akin, under my care, under my wings.
sa aking pangangalaga, gaya ng mga sheep, no, na binanggit ni Jesus Christ na siya ang good shepherd, di ba? At walang mapeperish sa kanyang mga inaalagaan. Dito rin ang gusto ni Jesus Christ na mangyari sa mga tao. Alagaan at mahalin. Pero ang ginagawa nila, pinapatay nila yung pinapadala ni Almighty Father na mga prophets. So verse 35, look, your house is left to you desolate. Tingnan niyo ang bahay ninyo. Sira ang bahay ninyo. Sabi ni Jesus Christ, kaya nasisira ang bahay ninyo. Dahil hindi kayo willing na akong mag-alaga sa inyo. Hindi niyo ako tanggapin. I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo ako makikita muli hanggat hindi niyo sinasabing, blessed is he who comes in the name of the Lord. Itong blessed is he who comes in the name of the Lord. Nagbanggit si Jesus Christ ng verse na galing sa Psalm 118 verse 26. So tayo, magpapasakop tayo kay Jesus Christ. Hindi lang ito Jerusalem na sinasabihan to, kundi tayong lahat. Tayong lahat ito. Na magpasakop tayo kay Jesus Christ. Alaalagaan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Para tayo mga sisiw. Sabi niya dito, gusto para akong inahin na manok, na igagather ko yung mga sisiw ko para alagaan ko. Sabi ni Jesus Christ. Pero hindi niyo gusto. Ayaw niyo akong tanggapin. Kaya yung bahay ninyo ngayon, sira. Yung buhay niyo sira. Naliligaw kayo ng landas. Nagkakandaloko-loko ang buhay ninyo. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo ako makikita uli hanggat hindi niyo sinasabing, blessed is he who comes in the name of the Lord. Sabi ni Jesus Christ. Pagpapalain kung sino man ang lumalapit sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya dapat i-acknowledge nila si Jesus Christ as Lord and Savior. Para pagpalain sila, pagpalain tayo. Dahil para sa atin to, yung mga nakasulat dito. Hindi lang para sa mga Pharisees, hindi lang para sa mga taong may sakit. Tayo din ito. May sakit tayo spiritually, emotionally. Si Jesus lang ang makakapagpagaling sa atin. Tayong lahat. Tinuturuan niya tayo. Malalim ang ibig sabihin ng mga salita ni Jesus Christ na hindi natin naiintindihan dati. Na hindi ko naiintindihan dati. Nagpapasalamat ako, Jesus Christ, dahil naiintindihan ko na ikaw. Naiintindihan ko na yung salita mo. At sinashare ko sa mga kapatid ko. Papasalamat ako kay Jesus Christ ay inaalaw niya ako magbasa ng Bible. Binibigyan niya ako ng kalakasan pa. Araw-araw dapat lumalalim ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Hindi lang yung hindi sapat yung kilala ko na si Jesus Christ, a-attend ako pag sa congregation, pag may gathering. Hindi lang ganon.
Hindi, tutulong ako sa mga may sakit. Hindi lang ganoon. Kundi, kikilalanin natin yung tatay natin. Kikilalanin natin si Jesus Christ. Makikita natin sa Bible. Hihingin natin ang guidance ng Holy Spirit. I-deny natin yung sarili natin. Ibibigay natin yung kung ano man ang meron tayo. Ano bang meron ako? Wala ako. Kahit ano. Meron ako kasalanan. Ibibigay ko kay Almighty Father. Saka kay Jesus Christ. Dahil yun lang ang meron ako. Sobrang pagmamahal yung Almighty Father sa atin. Saka ni Jesus Christ. Tanggap niya tayo kahit sino tayo. Kahit ano pa tayo. Kahit anong edad tayo. Kahit anong estado natin sa lipunan. Walang pinipili ang tatay natin tsaka si Jesus Christ. Kahit bago ka man ng follower ni Christ or kahit matagal ka ng follower ni Christ, dapat in line yung puso natin sa puso ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Maging kaisa tayo nila. Ang priority natin dapat si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil yun ang kasarilan ng buhay. Yun ang meaning ng buhay natin. Dati hindi ko alam ang meaning ng buhay. Ano ba ang buhay? Bata pa ako, mayroon na akong existential crisis. Hindi ko alam ang meaning ng buhay. Kayo ba alam niyo na ba ang meaning ng buhay? So ngayon alam natin ang meaning ng buhay. Ang buhay natin dito sa mundo ay para kay Almighty Father. Yun ang meaning ng buhay natin sa mundo na to. Ang mag-serve kay Almighty Father, ang makasama sila in heaven. Totoo si Almighty Father. Totoo ang sinasabi dito na testimony ng mga tao sa Bible. Mas gusto pa ninyo maniwala, no? Gusto ko lang banggitin. Mas gusto niyo pang maniwala yung mga books na binabasa ninyo? Yung mga movies na mga trilogy, ganun. Mas gusto niyo pang maniwala sa ganun, di ba? Bakit? Yung mga tao, mas gusto pang maniwala doon. Kaysa sa Bible. Itong Bible, ang dami ng proof. Pag kung titignan mo, yung lugar, hanggang ngayon, nag-exist pa rin. Pero yung mga pinapatronize ninyo ng mga books, na hindi naman, ng mga katang isip lang, na hindi kay Almighty Father, mas gusto niyo pa yon. Kasi pag nagbabasa kayo ng books, no, feeling nyo kayo yon na kayo ang bida, ganon. Ngayon, ang Bible hindi eh. Pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi tayo ang bida dito. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kasi ang tao prideful. Gaya ng isang book, no, or nagginawang movie na tungkol sa mga na hanggang book 7 ba yun? Tungkol sa mga witch. Mas gusto niya pang maging totoo yun, ano? Totoo yun, pero sa demonyo yun. Inililigaw kayo ng demonyo. Huwag natin ipapatronize yung ganon. Hindi kay Almighty Father yun. Hindi yan kay Jesus Christ. Dapat ang mapalapit tayo sa tatay natin, yung creator natin, yung totoo nagmamahal sa atin, yung gustong mag-aruga sa atin. Si Jesus Christ yun, saka si Almighty Father. Yung pagmamahal nila sobra-sobra para sa atin lahat, kasya sa atin. Huwag tayong agawan, kasya sa atin ang pagmamahal ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Sobra-sobra pa. Pati ang blessings. Kaya lagi tayo magpe-pray at magbabasa ng Bible.
magpe-pray tayo na kung saan kayo pwedeng mag-isa, mag-pray. I-seek natin ang tatay natin through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.